naghahanda na po ang pulisya at ang militar para iligtas ang dinukot na anak ni Comelec Commissioner Elias Yusop. Na ipaalam lang sa pulisyang nangyaring pagdukot ng mag-text sa mga kaanak ni Commissioner Yusop. Sa ngayon ay hindi pa umano nakakausap ng pamilya Yusop ang mga pulis sa Marawi. Takot na namang magsalita ang mga tao sa mosque kung saan dinukot si Nuraldin Yusop. Ayon sa pulisya, ito na ang pangalawang insidente ng pagingidnap sa Marawi ngayong buwang ito ng Hunyo. He was believed to be abducted by armed groups dito sa Batu Ali Masjid dito sa Marawi City. Kabi-kabila pong aktibidad ni Pangulong Gloria Arroyo sa mga huling araw ng kanyang pagiging presidente ng Pilipinas. Kasama sa mga inikot niya ngayong araw na ito ang lalawigan ng Pampanga. Nakatutok si Sherry Ann Torres live mula sa Clark sa Pampanga. Sherry. Yes, Mike. 9 na araw bago tuloy ang mamaalam sa Malacanang, ang mga kaalyado naman at ang media ang pinag-ukulan ng panahon ni Pangulong Arroyo. Biyaheng Norte at Central Luzon si Pangulong Arroyo ngayong araw matapos dumalo sa kaarawan ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Dumiretso ang Pangulo sa Sison, Pangasinan para pasinayaan ang pagbubukas ng bagong kumpuning Buwed Bridge na nasira ng Bagyong Pepeng. Ininspeksyon din ang 3 bagong tayong classroom sa San Mateo Elementary School sa Lubao, Pampanga. Pati na rin ang 4 na sira-sirang silid-aralan. Sunod ang pinapaayos na barangay hall sa Barangay Kalangian. Gaya ng dati, hindi nakipag-usap sa media ang Pangulo. Pero tila madadalas na raw sa Pampanga ang Pangulo bilang paghahanda na rin sa kanya magiging bagong trabaho bilang kongresista. Kasi now she has to start thinking like a congressman eh. So I wouldn't be surprised immediately after inauguration tatakbo daw siya ng Pampanga. So ito na yung simula ng next chapter sa public life niya. Habang abala ang Pangulo sa biyahe sa mga probinsya, ipinakita naman ng palasyo sa media ang ikalawang libro na iiwan ng Arroyo administration sa publiko. Ang Beat the Odds na inedit ni na Olivar at Dr. Gonzalo Jurado ng UP College of Economics na naging propesor ng Pangulo. These are not just words put together. This book puts the numbers down. Ngayong gabi, isang salo-salo naman ang inihanda ng Pangulo dito sa Clark Expo sa Pampanga para sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps na nakasama niya sa nakalipas na 9 na taon. Mike, alas 7:15 ngayong gabi ay dumating na dito sa isang restaurant dito sa Clark, Pampanga itong si Pangulong Arroyo. Kasama niya si Candaba Mayor Jerry Pelayo na kilalang isa sa mga kaalyado ni Pangulong Arroyo. Pansamantala ay hindi naka-Marian Blue na signature color ditong si Pangulong Arroyo bagkus siya ay naka-casual lamang nakasuotan. Ang order lamang o ang request na ibinigay dito sa media ng mga tauhan ng Pangulo ay hanggang dito lamang sa unahang bahagi ng restaurant makakuha ng video. Pagkatapos nito ay gusto raw ni Pangulong Arroyo na maging pribado na yung mga susunod na pakikipag-usap niya sa media pati yung pakikipagsalo-salo niya sa mga mamahayag. Samantalang Mike, sa Miyerkules ay magsasalita si Pangulong Arroyo na ayon sa kanyang mga tauhan ay address para sa buong bayan at ito daw ay inaasahan na huling mensahe niya para sa sambayan ng Pilipino. Mike? Sherry, dyan ba sa Pampanga mananatili ang Pangulo ngayong gabi? Yung impormasyon natin, Mike, na nakuha ay mag-overnight dito si Pangulong Arroyo sa kanyang tahanan sa Lubao, bago bukas ng umaga ay babiyahe daw ito pabalik na Malacanang, kung saan naman nakaschedule ang launching ng 2 libro na isinulat ng kanyang mga tauhan. Mike? Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Hindi pa malinaw kung anong posisyon sa gabinete ang posibleng hawakan ni Senador Mar Rojas pagkatapos ng 1-year ban sa mga kumandidato. Pero maugong na baka italaga siya sa Department of Foreign Affairs. Nakatutok si Lay Alves. Bilang bahagi ng transition team, kasama si dating Senador Mar Rojas sa pagplano ng Administrasyong Aquino sa mga hakbang na gagawin sa susunod na 6 na buwan sa mga karaniwang problema sa tag-ulan, enerhiya at seguridad. Magiging isa sa mga advisor ni Aquino si Rojas, bagamat sa informal capacity lamang dahil sakop siya ng 1-year ban sa pag-appoint ng mga kumandidato. He will only be one of the advisors because he cannot officially occupy a governmental position. Well, he's an expert in trade, in economy, in finance. So whatever that his expertise is required, he will be more than happy to help the President.
Pagkatapos ng 1-year ban, pinangakuan na ni Aquino si Rojas ng cabinet post pero hindi pa tinutukoy kung anong departamento. Maugong na baka sa DFA ilalagay si Rojas base sa impormasyon sa loob ng Aquino camp. Kapansin-pansin kasing naroon si Rojas sa ilang courtesy call kay Aquino ng mga ambassador ng ibang bansa. Kaya naman, ang umiikot na balita mula na rin sa source ng GMA News sa loob ng Aquino camp, mananatili pa raw si Secretary Alberto Romulo sa DFA ng 1 taon. Matatandaang matapos magdeklara ng kandidatura noon si Aquino. Naghayag ng suporta para sa kanya si Romulo kahit pabahagi siya ng gabinete ni Pangulong Arroyo. Hindi pa ito kinumpirma ni Aquino pero sa isang interview, sinabi niyang hanga siya sa paninindigan ni Romulo na kilalang malapit sa kanyang pamilya. May iba pang mga pangalang nababanggit para sa iba't ibang cabinet positions. Those are all speculation. Like, hindi natin alam kung ano ang decision ni Pangulong Halal Aquino. Inaasahang i-anunsyo ni Aquino ang kanyang gabinete bago ang kanyang inauguration sa Hunyo at 30. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Susunod. Heart Evangelista, grupong tinaguriang Ampalaya Girls, may iringan pa rin ba? At ang mga artistang pasok sa Most Beautiful list ng Yes Magazine, tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.